Pagdilinaw ko lang sa kanya mga testimony, sa kanyang pagiging pastor ngayon, ay wag yung mapanira sa pagkatao ko. Masyado naman niya ako sinisira. Kasi pinapalabas niya sa mga testimony niya na ako masama, na gusto niya akong patayin. Papatayin mo, pati si Kiernan yung asawang pulis, papatayin mo, yun ang gumawa ng obligasyon mo. Pero sa paglantad po niyong ito ngayon, ay hindi lang si Dolphy Jr. ang maapektuhan, pati ang mga Quezon family. Gaano kayo kahanda rito? Okay lang sa inyo na talikuran kayo ng Quezon? Kung magagalit sila, so be it. Wala na naman kami napapala sa kanila eh. Sabi ko, oh, ang anak mo nandun sa ospital ha, bakit ano nangyari doon? Sabi ko, pitignan mo yung anak mo. Iintay mo pa bang mamatayan ka ng anak bago ako kumilos, pastor? Gaano kabigat ang buhay mo? Bigat, Morley. Sinira niya ako. Ang hirap makaahon sa yung moral mo, binaba. Hirap na ako, Morley. Pero lumalaban ako, tinan mo yung mga anak. Wag, okay lang ako, wag lang ang anak ko. Tigilan mo yung paninira sa akin. Kasi kasiraan ko, kasiraan ng mga anak mo, kasiraan mo rin. Nagte-testimony ka, tapos papabayad ka. Sana nagpipreach ka, yung salita ng Diyos. Hindi mo kinukwento yung buong buhay mo. Itong problema niyo bang ito, hindi mo sinabi kay Eric? Pasensya na, Eric, sa mga Quezon, pasensya na kayo. Pero buhay na ng anak kong kapalit dito. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, umaga, gabi, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Pero sa totoo lang, sa simula ng aming pakikipag-usap, ay nais ko pong sabihin sa lahat na ang aming vlog na ito ay hindi pakikipag-away, hindi pang-iintriga, hindi iskandalo, kung hindi isang panawagan at tuloy ay paglilinaw sa maraming kwento. Narito kausap of course natin, ayan, ang bago natin magiging kaibigan, si Regina Prior Quezon, dahil dati siyang Quezon na asawa ng controversial at kilala pa rin hanggang ngayon na aktor na si Adolfo Jr. Quezon, na mas kilala bilang Dolphy Jr. Well, Ma'am Regina, kumusta na rin? Thank you for coming. Malayo pala ito, no? 3 hours? Santa Cruz, Laguna? Yes. Alam mo na, agaw ng aking pansin yung naibalita na pumutok dito sa PEP na sinulat ng kaibigan nating si Jojo Gabinete. Reg, pakikwento nga, ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit nagkaroon ng ganitong kwento? Ano nga ba ang ano nito? Kasi Morley, pagdilinaw ko lang sa kanya mga testimony, sa kanyang pagiging pastor ngayon, ay wag yung mapanira sa pagkatao ko. Masyado naman niya ako sinisira. Na ako ang halos lahat gumagampan ng obligasyon niya bilang ama simula pa nung nakakulong siya. Morley, nakilala ko siya, may kaso na siya eh. Ako, ibig na mag-artista ako noong araw na ako dapat ay nagkaroon ng magandang kinabukasan. Nung ginusto ko siya, dinamayan ko siya hanggang sa kulungan, di ko siya iniwan. But that time na ako bumitaw na, may pagkakataon kasi na, syempre, hindi naman palaging good ang condition ni daddy. Minsan tao lang na din. Nasasaktan naman din ako. So, napag-anuhan ko na, bakit ako nakakulong ang anak nila, ako pa yung matatrato ng ganun. So, nag-decide ako na iiwanan ko na siya. Okay, iisa-isahin natin, hihimay-himayin natin ang kwento sa pagitan ni Reds at Dolphy Jr. Paano nga nagsimula ang kanilang relasyon, ang kanilang kwento, para nang sa ganon ay makuha natin kung ano nga ba ang pinupunto at sama ng loob ni Reg. Reg, paano kayo nagkakilala ni Dolphy Quezon? Nakilala ko siya sa Makati. Breadwinner kasi ako, Morley. Namatay yung daddy ko ng 33 years old. I was only 15. Iglesia ako. Ipinasok ako ng mga kapatid sa iglesia bigang waitress. Ngayon dun sa restaurant na pinagtatrabaho ko, nagka-shooting doon. Siyempre, bata ka, may itsura ka. Nakuha akong extra. Doon nag-start yun hanggang sa nakasama na ako sa pa-extra-extra. Hanggang sa may nagpakilala sa akin sa kanya. Nakasaklay siya. Meron siyang 2 bodyguard. Akala ko nga big time eh. Kasi may bodyguard eh. Yung pala, jail guard. And the first, nung makita ko siya, nakawa ako sa kanya. Kasi nakasaklay siya. Tapos, baak na ito. Ibig sabihin, baak? meron siyang car accident. Di ba? Meron siyang hiwa dito, tapos dito. Noong 1978 yun. Nung makilala ko siya, Morley, may kaso siya. Nakakalabas lang siya. Tapos nung
Anong kaso? Teka, linawin natin bago tayo magtuloy-tuloy. Ano yung kaso niya? Ito ba ay may kinalaman dun sa arson na naging controversial na nakapatay ng 6 na tao at sumunog ng bahay? Oo. Okay. Wala din akong alam doon. Ang alam ko, may kaso siya, nakakalabas siya. Ngayon, nakadetain siya sa Bikutan. Nakakalabas lang siya? O parol na siya noon? Hindi, nakakalabas lang siya. Dumadalaw siya sa daddy niya eh. Kay Dolphy? Oo, kasi nung Okay. panahon na yun, basta may pera ka, nakakalabas ka eh. Tapos nung nakalabas siya noon, na-invite siya ng isang kaibigan sa bahay, pinakilala siya sa akin. That was October. So nakalabas siya January. Noong nagkita ulit kami, pumunta siya sa bahay, noong nag-date kami, hindi na kami naghiwalay. Inuwi niya ako sa Ubay. Inuwi ka na niya na magkita at mag-date kayo? Kasi ako early ay como iglesia ako, pero natiwalag nga ako gawa na sumama ako sa kanya. Eh, wala na akong ama, gawa na ang daddy ko namatay ng 1980 September. So, 81 kami nagsama. So, wala na akong nag-guide sa akin. Ang mami ko naman nasa Cavite din. Sa bilang pangalan, kasi nag-breadwinner nga ako, hindi na ako nakokontrol ng lola ko kung ano nang gusto ko. Tsaka syempre, tanggap siya dahil Quezon, anak ni Dolphy. Pero hindi rin naman naging maganda yung buhay namin. Binigyan ko siya ng mga anak, wala naman siyang ginawa, kundi magdurog din na magdurog. Mami, tanong ko lang din sa'yo. Nung magkita kayo, lumalabas-labas lang siya sa Bikutan. Ngayon, nung magsama kayo, labas-labas lang din siya bago kayo magkita? O Hindi, ano? nung January 1980, nakalaya na siya. Na, Nirelease January siya. 18, na-release na siya. January Release. 1980, ha? Anto, release as in... Nirelease siya. Wala din ako alam kasi bata ako noon eh. Siya 23, I was only 16. Okay. Tapos nailabas siya, tuluyan na to. Kumbaga, hindi na parol. Laya na talaga. Hindi ko alam. Kasi nirevive nila yung kaso. Nahuli siya ng 1984 o kung 85. Nagkaroon kami 2 anak. Then pinag-Japan nila ako. Pag uwi ko, mayroon naman siyang babae. Pagkagaling ko sa Japan, papadala ako. Mayroon siyang kinakasama na. Umalis ulit ako. Bumiyahe ako noon. Pag biyahe ko na yun, nakukulong na naman siya. Nakailang huli yan. Simula nung nagsasama kami, Morley, sa Quiapo. Nasaksak pa yan. At halinaw natin, naguguluhan ako. Kasi nakulong siya dahil sa kasong arson nung lumalabas-labas lang siya. Noong 1980, napalaya Na-release siya, siya. na-release Oo. siya ng tuluyan. After noon, kayo pa rin. Oo, nagsama kami. Nagsama kayo ng ilang taon? 4 years. Okay. Pagkatapos noon, ano yung sinasabi mong nakulong uli siya? 84, 85, 86, ini-revive yung case. Yung case ng arson na naman to. Nasa nirevive yung abroad kaso. ako niyan eh. Kasi nga, nung 84, 85, pinag-Japan nila ako. Ngayon, nagtuloy-tuloy nga yung biyahe ko. Pagbalik ko, nakakulong na siya sa Pasig. Ito ay dahil uli doon sa kasong nirevive. Same case. Oo. Same case. Pagkatapos nito, may sinasabi kang nakukulong pa rin siya. Nung nagsasama kami, nahuli siya sa Quiapo. Nahuli sa Quiapo ng ano? May mamaruhan Drugs. na siya. Oo. Oo, drugs. Nasa ano yun, journey. Heroin ang kanyang Hindi, tinitira. pain reliever, yung sosego niya, yung tini-injection niya dito, tapos Valium. Kasi pain reliever eh. Hindi pa gawa uso siya bunon. Wala. Bakit ginusto mo ang isang Dolphy Quezon na alam mo naman sa simula't simula pa lamang ay tinatawag ng black sheep? Kumbaga ay hindi maganda yung nilalandas niya. Sorry po sa word ko po ha. Nung una ko siya nakikita, Morley, awa. Tinalikuran ko yung pamilya ko. Na dapat, nangyahon ko sa hirap yung mga kapatid ko, nanay ko, lola ko. Pero minahal ko siya. Kahit na alam kong may kaso siya. Pero ang ano ko naman, baka magbago eh. Kasi binigyan ko siya ng mga anak eh. Sabi nga ni Daddy, kasalanan lahat ni Junior yan. Kasi nakakulong ka na, may asawa ka na, may pamilya ka na. Dapat nagtino na siya eh. Pero hindi siya nagtino, Morley. Ilan ang anak mo kay 4. Dolphy Jr.? 4. Sino-sino sila at ilang taon na sila? Si Rocky ay 42, si Third ay 41. Tapos nung nag-abroad nga ako, nung makulong ulit siya, sinamahan ko siya sa Pasig. Nakulong rin siya sa Pasig. Ayun, 10 years kami Okay. doon. Doon halos ako nakatira, Morley. 3 beses sa isang linggo ako doon nakatira hanggang sa nakabuo kami doon ng 2 pa ulit anak, si Richmond at saka si Rupa. Ano naman naging kaso niya noong siya ay mapunta sa Pasig? Same case, kay Vic de Rosario. Yung arson pa rin yun. Hanggang sa nasintensyahan siya, nang madala siya sa Muntinlupa, doon kami nagpakasal. Nagpakasal kayo sa loob ng Muntinlupa. Oo. Okay. Tapos, meron kasing circumstances na napakahirap na nagiging buhay ko. Sa labas siya, sa loob, nakakapagdurog pa siya. Di ko alam, makakapambabae pa sila doon. Kasi di ba, nandun ang anuhan ng sabon ng araw eh. Siya, okay buhay niya doon. Ako naghihirap din naman ako dito sa labas. Sa 4 ang anak ko. Sa panahon ng paghihirap habang si Dolphy Jr. ay nasa bilangguan, paano mo hinarap ang problema, particular na sa usaping pera, pang-araw-araw na pangangailangan nyo? Meron akong sweldo sa RBQ as production coordinator na 6,000 pero naupa kami, nagbabaon ng mga bata, hindi yung nagkakasa. So nagsa-sideline ako ng tinda ko mineral water, mga payong, lahat ng pagkakitaan ginagawa ko na kahit sa anong paraan, Morley, ang isang babae ay gagawa ng paraan para na mabuhay yung mga anak niya. Kasi hindi naman kami obligasyon
ni Dolphy. Tinutulungan kami pero hindi kami obligasyon. Napagtapos niyo po ba yung 4 na pag-aaral? Na 4 na anak mo? May nakapagtapos sa kanila? May hanggang college lang, second year, si Rocky. Bakit po hindi sila nakapagtapos? Wala naman kaming pagkukunan eh. Nakakahiya kay daddy. Ang dami niya ng mga anak na para kami magpabigat pa sa kanya. Kaya yung mga anak ko talaga sa totoo lang kawawa sila. Sila yung nakakulong yung ama, sila yung salat sa lahat sa Quezon. Talagang ang mga anak ko ang kawawa. Malungkot ang kwento ni Regina or Regine. Pero paano nga ba nangyari ang kwento? Ano nga ba ang dahilan? Bakit narito kami ngayon sa Santa Cruz? Bakit nga ba biglang-bigla lumabas ka? Biglang-bigla nagsalita ka? Hindi ka nga masyadong kilala sa showbiz. Baka nga wala nakakakilala sa showbiz. Pero bakit lumantad ka? Bakit nagsasalita ka ngayon? Una-una, Morley, hinihingi ko po sana ng tulong. Although natulong naman sila, Eric. Yung daddy niya, hindi siya dinadalaw. Nakikipag-communicate lang sa cellphone. Kahit kailan di dinalaw sa ospital yan. Pang-4 na beses na yan, 4 years ago, sinabihan ko na siya. Patignan mo naman yung anak mo at may sakit. Nananawagan mo din ako ng tulong kasi nga po, may kidney problem yung anak ko, may fatty liver, tapos may gout pa siya, hindi po siya makalakad. So yun po ang pinananawagan ko na sana man lamang madala niya sa ospital. Kailangan ng CT scan. Hindi pa kami makakilos kasi yung sa gamot lang, nag-hazard. Maraming pong salamat sa mga kaibigan nila. Ang daming tumutulong kaibigan. Ang daming pumupunta dito mga kaibigan para dalawin. Pero yung ama, Molly, hindi siya sinisili. Ano po ba ang sakit ni Rocky? Meron siyang stone sa kidney bone. Kailan nag-start to? Palagay ko nag-start siya nung pang 4 years ago. Hindi ba kayo tinutulungan, tinatawagan, wala ba kayong komunikasyon? At sinubukan niyo bang makipag-usap kay Dolphy Jr.? Nag-reach out ako sa kanya noon pa. Hindi naman siya pumupunta, hindi siya nakikipag-usap sa akin. Yung anak niya, kinakausap niya. Hindi ko alam ano mga pinag-uusapan nila. Pero sinasabi ko sa kanya, hindi mo kasi nakikita yung kalagayan ng anak mo na hindi makalakad, na binubuhat namin. Pero bumubuhat ako sa anak ko. Na dapat nakikipag-communicate siya. Si Eric, tumutulong yun. Pag kailangan na pambiling gamot, kailangan ng panggasto sa ospital, nagbibigay naman si Eric. Nahihiyaring naman kami na kami pa magpapabigat at hindi naman kami obligasyon ni Eric. Kumbaga, may obligasyon si Siyempre, Dolphy siya Jr. yung amay. Panganay pa niya yan eh. Tuwan-tuwa siya, panganak ko yan. Ako naman, lumuluha. Hindi ko alam kung bakit. Galit po ba kayo sa kanya? Masama ang loob ko. Hindi ako nagagalit kasi masama naman magtanim ng galit sa puso. Pero masama ang loob ko. Kasi pinapalabas niya sa mga testimony niya na ako masama, na gusto niya akong patayin. Papatayin mo, pati si Kiernan yung asakong pulis, papatayin mo yun ang gumawa ng obligasyon mo. Lahat ng obligasyon na iniwan mo, kami. Tuntunin natin, bakit po kayo papatayin? Ewan ko sa kanya, sa testimonya niya eh. Yun ang sinasabi niya, gusto niya ako patayin. Ba't papatay mo ako? Ako ina ng mga anak mo. Tsaka ba't sinisiraan niya ako? Ina ako ng mga anak niya. Kasiraan na anak niya, kasiraan ko. Ano yung paninira? Kasi nang nag-asawa daw ako, iniwan ko daw siya. Meron si Raking daldalang kutsilyo, napaglaya niya daw. Papatayin daw niya kami. Na yung obligasyon niya na bilang ama, na lahat ginampanan ko. Tapos nung kumuha ako ng partner ko para bigyan ng kapunuan yung mga pagkukulang niya, papatayin niya paglabas niya. Pero nagbago na po siya. Hindi na po ganun ang pananaw niya. Kung nagbago siya, Morley, ang pangako niya sa mga bata, paglaya niya, iintindihin niya yung mga bata, kayo na lang nga asikasuhin ko. Yun ang pangako niya sa mga bata, pero hindi. Nung lumabas siya, parulayin siya ng President Joseph Estrada, sumama siya sa ibang babae. Yung mga anak niya, pinabayaan niya na. Linawin po rin natin ang isa pang kwento. Totoo po ba nung siya ay nasa bilangguan, nagpaalam kayo sa kanya na mag-aasawa ka na at pinayagan ka naman niya? Nagpaalam na ako sa kanya kasi may circumstances na hindi nga kasi lahat palaging okay yung matanda eh. May dumating yung time na napagmura kasi ko na parang ang dating ako pa sinungaling kasi nga nasa ospital to na na-involved siya sa hulihan. Ngayon, ako ngayon ang napagbunto na ng galit. Nino? Dolphy. Si Dolphy, minura ka, pinagalitan ka. No, kasi the time na kasi marami siyang payroll na pipirmahan. Ito, wag namang magkagagat ng mga kisa pero totoo lang naman ang sinasabi ko. Nung time na yon, marami kasi siyang pinipirma ng mga tsaka gastos. Sa akin at bunton lahat. Akala niya nagsisinungaling ako pero totoo, nakakulong pero nilabas gawa ng appendix puputok. So dinala sa ospital. Sino yung nakakulong? Si Rocky. Si Rocky. So, ang malinaw na kwento ay hingi ka ng tulong sana kay Dolphy dahil si Rocky ay may sakit na appendix. Pero ang akala niya ay nakakulong si Rocky. Ang akala niya, oo, akala Nakakulong na. nakakulong. Pero nagalit siya, bakit nasa labas? Ba't hihingi ka ng tulong? So, yun ang maliwanag. So, ano ang dating kay Dolphy noon? Nagalit siya? Akala niya nagsisinungaling ako. Kasi hindi ko nga naman nabanggit na nakakulong. Sabi mo, nasa ospital, yung pala nakakulong. Sabi ko, Daddy, nakakulong
Nakulong nga po, pero nasa ospital ngayon. Kaya gano'n. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Dolphy. Pero malaking bagay ang tulong na Dolphy na binibigay sa inyo noong mga panahon na yon. Oo, totoo yun. Malaking bagay talaga. Kaya siya ang breadwinner ng pamilya. Pero like I said, hindi kami obligasyon niya kasi may ama sila. Yung nga lang, Totoo nakakulong. Ay, mahingi ka ng hingi, gumagawa ko diskarte ko. Kahit anong paraan gagawin ko. Mabuhay ko lang yung mga anak ko, masustainaan ko yung pangangailangan. Although may binibigay sila. Akala nga ng mga tiga dito, nagte-30 mil ako isang buwan pero hindi. Magkano binibigay sa inyo? 6,000. Naka-apartment kami nun. 6,000 para sa 4 na bata. Ang nagbibigay sa iyo noon ay si... RVQ. Bali, sweldo namin yun as production coordinator. So hindi tulong yon, sweldo yon. Sweldo yun, oo. Iniisip mo na rin tulong dahil nanggagaling sa kanila. Well, gusto ko lang pong malaman. Sabi nga ninyo nga po, nasasaktan kayo sa mga sinasabi ni Dolphy Durog Jr. na durog ang ano ko sa kanya sa testimony kasi may kapatid ako sa Japan. Residence doon. Alam mo, mga Pilipina doon. Ako, ang sama talaga ng karakter na ginawa niya sa akin. Diyos ko, lahat ng obligasyon niya. Ako ang gumampag. Simula na maliliit yan. Sirain niya yung droga. Sirain niya yung maduming lipunan na pinapayagan mag-penetrate ang droga dito sa ating bansa. Huwag ako. Sinabi ko nga sa kanya, ina ako ng mga anak mo ha. Kung kasiraan na anak mo, kasiraan ko. Kasiraan ng anak mo, kasiraan mo. Di ba tama naman yun? Pero sa paglantad po niyong ito ngayon, ay hindi lang si Dolphy Jr. ang maapektuhan, pati ang mga Quezon family. Gaano kayo kahanda rito? Makahanda naman kami. Sanay naman kami sa hirap eh. Okay lang sa inyo na talikuran kayo ng Quezon? Wala, hindi na naman ako Quezon eh. Paano ang mga bata kung Abay. tatalikuran? Quezon pa rin naman sila sa batas eh. Hindi ko magagalit sila, so be it. Wala na naman kami napapala sa kanila eh. O, hindi na naman naging maganda buhay. Ako, lalo ako. Hindi naging maganda buhay ko sa kanila. Ang sabi ko nga, hindi ka nag-abroad para sabi mo na pinindeho kita na inubos ko yung kinita mo sa abroad na pananlalaki ko. Hindi. Ako ang gumampan lahat ng mga pagkukulang niya. Pero ipinagpapasalamat ninyo yung mga tulong na ibinigay sa inyo. Of course. Lalo si Eric, pagka kailangan namin ng tulong ni Eric, sila Rani. O, nandiyan dyan sila. Itong problema nyo bang ito, hindi mo sinabi kay Eric? Dahil alam naman na po natin na si Eric Quezon po ang tumatayo sa mga Quezon family. At mabuting tao po ito. At walang masamang tinapay sa kanya. Hindi po ba ninyo idinlog sa kanya to? Hindi nyo po ba sinabi to? Nung una, nakapagbigay siya kaagad kasi sinend ko yung video na hilahod na nga eh. Hindi na nakakatayo. Nagbigay kaagad siya ng 20, dinala ko sa ospital. Hindi na naman dinalaw. Before that, 4 years ago, na ospital hindi din dinalaw. Tapos, dito ngayon, hindi ko alam ko na nga kasi nakirani siya eh. Nagtatrabaho siya doon siya inabot. So, kinuha siya ng ambulansya. Nung malaman ko doon sa apo ko, Lola, kasi nga napapagalit ako to, huwag ka ng ano, bawal sa'yo, ginagawa mo pa. Ay di, sabi ng apo ko, Lola, ang toto nasa ospital kinuha ng ambulansya doon sa Quezon City. Sabi ko, ang anak mo nandun sa ospital bakit ano nangyari doon? Yung kidney niya, dalawa, yung isa, madaming stone, yung isa may cyst, tapos may fatty liver pa, tapos may gout pa. Sabi ko, pitignan mo yung anak mo. Hintay mo pa bang mamatayan ka ng anak bago ako kumilos, pastor? Humihingi po kayo ng sustento kay Dolphy Jr. May maayos po ba siyang trabaho ngayon? Hindi ko alam kasi wala naman siyang ano sa amin eh. Wala kaming balita sa kanya kung ano-ano niya. Ang alam ko, kung nagpe-preach siya, meron siyang kites. Doon siya kumikita. Pagka binibigyan siya sa pagpe-preach niya. Yung pagka-testimonya niya, na ako naman ang sinisira niya, kasi ibibigay niya sa akin yung pinagbabayad sa kanya doon. Ano yun? Di sana nung mga pera ng mga nakuha niyang yaman doon sa tatay niya habang nabubuhay pa, kinuhanan niya ng yaman. Di sana nagnegosyo siya. Diretso natin. Yung mga sinasabi ngayon sa mga preaching nitong si Dolphy Jr. ay kasinungalingan? Basically. Hindi naman siya naging tatay eh. Parang niya sasabihin na ako gano, ako ganito. Kasi kung naging mabuti siyang ama, ako ngayon nang walang kwenta. Ako yung nagpabaya. Morley, siya ang nagpapabaya, hindi ako. Paano siya magiging kawawa doon sa mga testimonya niya na siya ang argabyado? Oh, ayun na, anak niya, nakahilahod. Ano nararamdaman mo pag napapanood mo Galit. yung mga sinasabi niya? Nagkagalit ako, masama loob ko. Lahat ng nakasama ko sa trabaho, at yung mga tao dito, masama ang tingin sa akin. Kahit sa abroad, yung mga nakakakinig sa kanya, kaya ako nagbo-voice out. Kasi matagal na ako nananahimik. Ngayon lang ako nagsalita. Ano yung isang linya o ilang linya na sinabi sa'yo ni Dolphy Jr. na sobrang dumurog sa pagkatao mo? Yung gusto niya akong patayin, kami patay ni Kernin. Samantalang kami lahat ang gumagastos, nagpapakain, lahat ng pangailangan ng mga anak niya. Hanggang sa nasarado ko nga yung salon ko, may facial salon ako. Kasi hindi nakayanin ng budget ko, wala siyang binibigay. Pero sabi po, napanood ko po ang ilang bahagi ng interview ni Dolphy Jr. na kung saan sinabi niya napakawalang niyang tao. Noong unang mga panahong nagdodroga pa siya at nabago lang ang takbo ng kanyang buhay nang makilala niya ang Panginoong Hesus na buhay. Yung sinasabi po naman ninyo na papatayin kayo ng asawa mong Colonel sa paglaya niya o
paglabas niya ng kulungan, ay hindi naman niya po ginawa. Oh, hindi naman siya ginawa, pero may balak siya. Ibig sabihin, sinabi niya lang yun noon, pero hindi niya naman ginawa ngayon. O iba naman yung sinasabi niya sa ginagawa niya eh. Matagal niya na siyang ganyan. Katulad yung pangako niya sa mga bata. Na paglaya niya, sila na lang iintindihin. O, sabi niya yun, pero hindi niya ginawa. May lilinawin po ako kasi galing po sa inyo rin ito at galing din sa kanyang interview na nagpaalam ka nga sa kanya na mag-aasawa ka na. Pinayagan ka niya. Nung payagan ka ba niya na mag-asawa, nangyari ba yung hinihingi mo? Nag-asawa ka ba? Sabi ko lang yun. Kasi nung makilala ko si Colonel, nakalabas na siya. So, hindi pa kayo nagsasama ni Colonel noon? Nauna siya, nakalabas na siya. Kaya binabalikan ko siya. Sabi ko lang yun na mag-aasawa na ako. Ay, ganito nangyari. Sinabi mo kay Dolphy Jr. na mag-aasawa ka na. Pero hindi ka pa mag-aasawa. Kumbaga parang sinabi mo lang sa kanya. Nung paglabas niya, nilapitan mo siya uli ngayon. Nakikiusap ka na magbalikan kayo. Ano nangyari? Pag-iisipan daw niya. Pinag-kursilyo nila ako, sabi ni Ate Salit, ni Mami Grace na mag-kursilyo ka baka sakaling magkabalikan kayo. Nasa kursilyo ko, yun pala ito. Yun na nga, nahuli sa lumban. Nakulong na, oo. Nagkasakit sa kulungan, Ano appendicitis. naging kaso naman dito sa lumban? Yung, alam mo na, kabataan. Drugs? Oo. Nagmana sa tatay. Siguro. Kasi alam mo, Morley, yung mga anak ko, laking kulungan. Naging playground nila ang Pasig, City Jail, at saka Muntinlupa. Ha? So, napakahirap pala na ang bata ay na-expose sa kulungan. Yun ang pagkakamali ko na hindi ko pala sila dapat dinadala doon na sinamahan namin siya eh. Alam mo yun, na dapat pala ang bata hindi mo dinadala sa kaya kung payo ko doon sa may mga asawa sa kulungan. Huwag na kayong doon magpa-asawa. Tsaka huwag niyo i-expose sa mga anak niyo sa kulungan. Kasi yung mga bata, wala na silang takot kung makulong sila. Sanay sila. Bata pa sila. Kaya kawawa ang mga bata. Kaya kung ano man yung hinaharap niya ngayon, kasi nga, na-expose sila. At kasalanan mo din yun. Yung pagkakasala ko siguro dahil family kami eh. Sinamahan namin siya dun eh. Yung promise niya sa mga bata na paglabas niya, sila iintindi, hindi niya yung ginawa. Kaya yung mga bata eh, syempre, devastated din sila. Dinaan niyo ba sa korte itong inihingi niyo ng tulong ngayon? Oo, nagdemanda ako ng 90 to 62, gawa nga lang sa support dahil meron ako anak na special child. Nagdinig naman ng korte yun, tapos sa annulment, nagpa-annul siya. Nanalo naman siya. Pero kailangan niyang mag-reimburse sa akin ng allowance 1998 up to the present na 10,000. Meron ba? Wala, hindi siya nagbibigay. Kailangan ko pa magpa-sheriff, hindi siya nagbibigay. Hindi niya siya nag-compensate. Ika nga. So yung may anak kayong special child, Late lang yan, di ba? Pero napakalaking tulong. napakaganda niya. Maganda siya. Lahat ng gawing bahay, kaya niya yan. Tanong ko lang sa'yo, friend. Gaano kabigat ang buhay mo? Get Morley. Sinira niya ako kasi meron akong hanap buhay dapat. Ang tao sabi, tingin sa'yo, ganun. Kasi ang hirap makaahon sa yung moral mo, binaba. Tapos wala akong pagkunan yung trabaho mo. Hindi ka nila kasi ganun ang tingin sa'yo. Sobrang ang hirap dati pa. Nung nasa sa kanya ako nun, hindi naman kami mag-ayos ang buhay namin. Hirap na ako, Morley. Pero lumalaban ako, tinan mo yung mga anak. Wag, okay lang ako, wag lang ang anak ko. Yung mga nilalait-lait ka, gaano kasakit sa'yo yun? Siyempre masakit yun. Karakter ko yung sinira niya eh. Noong una hindi dahil okay pa eh. Pero ngayon parang yung mga tao, ang gabi rin mo hanggang abroad. Pati mga kapatid ko, yung mga kasama nila sa Japan, ganun ang sa akin. Kumusta ka na bilang nanay? Nahalapan, nandito ako pa sa mga anak ko. Hirap na rin kami. Pero buhay namin to eh, di ba? Dahil lalabang kami. Gaano kahirap? Alam mo, Morley, ako yung tao. Hindi naman ako nag-worried sa kinabukasan kasi malakas din naman ang faith ko kay Lord. Na sabi nga don't worry about tomorrow that God will do the rest. Ganun na lang ako one at a time. Pero ang kinakaharap ko ngayong problema ay yung sa anak ko. Paano tumatakbo sa inyo ang araw-araw? Yung mga pangangailangan ninyo? Ito ka nga magtataka eh. Nakakaraos naman kami. Yung isang kwarto ko dito, pinaupahan ko for bills. Yung 6,000, paikuti namin yun. Nagtitinda-tinda. Buti hindi kayo sumasala sa oras ng pagkain. Minsan naglulugaw kami, Molly. Totoo? Lugaw. Minsan 3 araw na may papaya ako doon. Igisa mo na lang yung papaya apo. Minsan sabi mo sa apo ko, Bradley, balik ka sa daddy mo kung nahihirapan ka na. Sabi na apo ko, hindi. Kaya natin to. 2 araw kami lugaw. Antayin ko pa yung padala ng allowance. Budget, paikuti mo talaga. Yung mga kapitbahay ko, binibigyan ako ng pagkain dito. Yung aking apo, nag-aaral pa yan. Minsan, ang baon niya, 20 pesos, 50. Quezon kayo? Sila naman yung Quezon eh. Hindi naman kami. Yung mga anak mo, Quezon, pero naglulugaw. Itong aking special child. Pero bagay, wala namang masama kumain ng lugaw. As long as nakaya mo naman talagang magsakripisyo. Talagang pag hindi nagtatama yung budget, di ba? Siyempre may bigyan ibang expenses. Mag-adjust
adjust ka. Kailangan gumawa ka ng ano para magsakto. Pinagsisisihan mo ba? Bakit kay Dolphy Jr. ka napunta? Sana nag-artista na lang ako noon. Pinarso ko yung karir ko kasi bata pa rin naman kasi ako noon. Sana may nag-guide sa akin noon. Pero nag-artista ka, di ba? Anong pelikula ang nagawa mo? Yung nang umibig ang mga gurang. Introducing ako doon pero pinagbigyan na lang niya ako. Reggie Kiso na yun. Ang Dolphy Panchito yun. Asawa ko ni Bayani Casimiro. Pero magkakaroon ka sana ng solo movie. Dapat Introducing introducing mo ako saan? kay Waway, Rudy Fernandez. Kasi pinapipigma ang mami ko ng waiver kasi nga ano lang ako 16. Napasama na nga ako kay Junior. Ano nangyari? Hindi na natuloy yun. Kasi nga sumama na ako kay Junior. Umuwi na ako sa Ubay, doon sa bahay nila. So pinanghinayangan mo yun? Yun ang pinanghihinayang ko. Yung pagmamahal ko sa kanya kasi may awa nung panahon na noon. Kasi kung makikita mo siya, awa ka naman talaga. Nakasaklay. Awa ng pagmamahal ang naramdaman mo. Ngayon, ano ang nararamdaman mo? Naawa pa rin ako sa kanya. Pero meron ako sama ng loob. Malaki talaga ang sama ng loob ko sa kanya. Kasi imbis na ayusin niya yung mga anak niya, okay, wag ako. Hindi niya tinupad yung pangarap niya. Ibang tao ang kinakalinga niya. Kailan kayo huling nag-usap ni Dolphy Jr.? Nung nasa hospital to, 15 days ago. Pero tinitext ko siya, hindi siya nakikipag-usap sa akin. Nag-text ko sa kanya, kailangan CT scan. Binigay yung presyo, 18,000, 16,000. Ang gagawin niya, tatawagan niya yung anak niya. Hindi siya nakikipag-communicate sa amin. Kami magulang. Okay lang yun. At least nabibigyan, At saka ako gumagawa ako ng paraan dito. Alam mo, Morley, ang swerte ng anak ko sa mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng kaibigan. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero bumubuhos ang tulong sa anak ko. May gusto ba kayo sabihin kay Dolphy Jr.? Ang gusto ko lang sabihin sa kanya, tigilan mo yung paninira sa akin. Kasi kasiraan ko, kasiraan ng mga anak mo, kasiraan mo rin. Nagte-testimony ka, tapos papabayad ka. Sana nagpipreach ka, yung salta ng Diyos. Hindi mo kinukwento yung buong buhay mo. Magsalta ka na sa Bible. Preach ka ng Bible story. Hindi yung story ng buhay mo. Mahiya ka naman. Hindi naman naging maganda buhay mo din. Intindihin mo naman yung mga anak mo, kahit matatanda na, magulang pa rin tayo. May special child pa tayo, anak. Patignan mo si Rocky. Pasensya na, Eric, sa mga Quezon. Pasensya na kayo. Pero buhay na ng anak kong kapalit dito. Nananawagan po ako kay Senator Robin Padilla at saka kay Senator Bongo. Tulungan nyo naman, anak ko. Marami pa po kaming kapag nadaanan. Yung mga pagpapatigin. Tulungan nyo naman po kami. Nagkakaganyan ka ba dahil gusto mong iligtas ang iyong anak? Siyempre, hindi ako nakakatulog sa gabi. May isip ko gabi-gabi, sabi ko, ipuin mo po ang anak ko, pagalingin mo po siya. Kung may pagkakasala, patawarin mo po siya. Bilang isang ina, masakit yung Morley. Nakikita mo kasi sila, hindi na kasi nakikita eh. Hindi nga niya dinadalaw sa ospital. Hindi niya pinupunta sa bed. Hindi niya nakikita hilahod. Ibinubuhat namin, masakit yung buong katawan, namamagala. Sila naman yung may pera. Ako may pera, hindi ako parang magkamingi sa kanila ng tulong. Baka may gusto ka sabihin kay Eric? Wala, tol, salamat. Pasensya ka na. Alam kong ayaw nyo ng ganito sa pamilya nyo, pero buhay na ng anak kong kung ito. Ang kuya mo ang may problema dito, alam mo naman yan. Tanong ko lang siya, kasi lahat ng mga Quezon, nung mamatay si Dolphy, nagbenta ng mga ari-arian. At sa pagkakaalam ko, dinivide ito ni Eric Quezon ng sapat at tama sa bawat anak. Kayo po ba ay nabahagian? Hindi po. Ang alam ko dyan, buhay pa si Daddy, kinukuha na ni. Si Junior ang particular na sinasabi siya. Buhay pa si Daddy, kinuha niya na yung Tagaytay. Tapos, ewan ko kung sinala niya benta yun, hindi niya binibigyan yung mga anak niya. Tapos, yung panahon na yung Bulacan, nagawa niya na para binenta din niya, hindi niya binigay sa mga kapatid niya yung share. Ewan ko kay Eric, ayaw niya naman i-broadcast na yung mga ng pamilya nila eh. Tapos, mayroon sa Cavite na sagasaan, na expanding ng mga highways, binayaran siya. Ewan ko kung binigay niya, ang alam ko, hindi siya nagsulit sa mga kapatid niya noong panahon ng pandemya. So parang nakuha niya na yung para sa kanya. Hindi. May share pa siya dun sa mga properties na iba. Kasi nakakakuha siya ng titulo sa Register of Deeds eh. Nakakakuha siya. Ngayon ata hindi na sila nakakakuha. Nag-strict na si Eric. Sorry tol ha. Mahal mo si Eric? Mabait si Eric ha. Oo. Sila Rani. Si Jenny. Asawa ni Bandol. Pag binibigyan ako ng pera. No? Pero syempre, hindi nga nila kami obligasyon eh. Pero di ba kinausap si Eric ng masinsin, Eric? Kasi si Eric madaling makausap yan eh. Madaling pagsumbungan yan eh. Ang sabi ni Junior kasi sa akin,
akin, ang anak mo na gano'n. Tapos siya na nagsabi na may fatty liver. Sabi niya, wag mo nang problemahin si Rocky. Nag-usap kami ni Eric. Gano'n na lang. Paano itong nakatenga dito? Kailan pa? Kaya di lalala yung sakit. Kung pwede umaksyo-aksyonan na, di ba? Hindi aantayin mo pa kung kailan. Hindi kasi nila nakikita yung paghihirap, Morley. Naggabi-gabi makikita mo yung anak mo gano'n. Sakit sa magulang mo, lalo sa ina. Nakikita ko eh. Tsaka hindi ko nakikita nung nasa apartment siya na nagsasarili siya. Hindi ako nakakatulog. Iniisip ko din na anak ko. Ewan ko siya bilang ama. Ang vlog na ito ay hindi paninira, kundi pagsasabi ng katotohanan at damdamin ng isang ina para sa kanyang mga anak at sa lalaking minahal niya. At dahil dito, ayan, nais ko lang pong ihingi rin na sa inyo ng paumanhin ko sa kasakali na nakapagsasalita po ng medyo hindi magandang ating kaibigan. Yun ay dahil sa kanyang nararamdaman. Tama ka, Morley. Napakabigat sa isang ina yung nakikita mo yung anak mo na gano'n. Alam mo na, mayroon naman siya meron sila. Hindi ko sila lahat si Junior. May pinagkukunan naman sila. Mayroon nga silang monthly Unahin niya anak niya. Obligasyon muna bilang magulang. May asawa na ba si Dolphy Jr.? Oo. May mga anak na siya. Wala, baog yung babaeng yun. So, ibig sabihin, ito lang yung anak niya. May naanakan pa siya sa Munte. Matanda si Rupa, sumunod kay Rupa. So, bali ilan ang anak niya? 5. 6. Matanda kay Rocky yun. So, marami na pala siyang anak. 2, 4 dito, di 6. Okay, napakabigat naman ang kwentuhan to. Ang sakit sa dibdib. Well, masakit man sa dibdib, tanggapin natin ang katotohanan. Di ba? Kasi kung hindi siya nanira sa akin sa mga testimonya niya, makakapaghanap buhay ako, makakagalaw ako ng maayos. Sinira niya yung character ko eh. Dala mo ba hanggang ngayon? Binabaliwala ako na kasi ako naman na nakakaalam talaga ng totoo. Kung nga lang, hindi ako makapagtrabaho eh. Hindi mo intindihin mga chismis. Kaya nga, ganun nga nangyayari. Wala akong makipakailay. Pero syempre, mararamdaman mo yun eh. Until now, ginagawa niya. Sinabihan ko siya, tigilan mo pag maninira sa akin. Kaya nga nang-demanda ako 9262 Violence against women and children na. Ano nangyari sa kaso? Nanalo na naman siya. Yun nga lang, pinasusustentuhan pa rin yung mga bata. Bakit lagi kang talo? Ay, baka wala kasi akong pera. Pero hindi ako talagawa nang isinasakay nila yung sustento. Parang yun na rin naman yun eh. Posible bang makipagbalikan ka pa sa kanya? Una, wala ka ng asawa. Hindi na. Sanay na ako ng Tsaka walang malabo na, no? May pamilya na rin siya, no? Tsaka sanay na ako walang katabi. Si Rupa lang ang katabi ko. Sanay ka ng walang sex life. Mahirap kasi mag-aasawa pa ako kasi mayroon akong Rupa. Sabi mo nga, napakaganda ni Rupa. Ay baka may mangyari pa sa anak ko na gustuhin ako at pati anak ko. Ay dalawa pa kami. Ay wag na lang. O siya. Maraming salamat po. Napakainit po ng aming tsikahan, ng aming kwentuhan. At syempre, medyo mabigat sa dibdib dahil ito ay kwento ng isang ina na nananawagan para sa kanyang mga anak na ang pangarap niya ay sana mapakinggan. Muli, may gusto kang sabihin? Nanawagan po ulit ako doon sa mga senator na kay Robin at saka kay Senator Bongo. Mahaba pa po kasi yung aming battle eh. Sana po makarating po sa inyo. Hingi ako ng tulong kasi talagang kailangan siguro ng kidney center o kaya kahit mag-St. Nga talaga mabigat sa bulsa. Wala po talaga kami. Nakakahiya man sabihin pero may mga kaibigan naman si Rocky na natulong. Mas maganda sana kung matulungan kami nung mas nakakataas. Sa mga kaibigan po natin na makakapanood po ng ating vlog ngayon, saan sila pwedeng tumulong? May GCash po ba kayo? May GCash po ang anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Salamat Morley for coming sa inyong lahat. Maraming salamat sa time tsaka effort na ibinigay mo para sa anak ko at saka sa akin. Ay, anong mensahe mo para sa tatay mong si Dolphy Quezon Jr.? Salamat din sa... Alam mo, hindi ba ayos yung pamilya namin? Alam ko, hindi okay lahat sa amin. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Nandiyan na nandiyan ang tatay ko. Gumagawa sila ng paraan para sa akin. Kumusta na ang sakit mo? Yung sakit ko, hindi pa kasi kompleto yung test. So, bukas naman, kasunod ako na daddy. Gagaling ako sa Batangas bukas para ma-CT scan ako. Para ma-finalize na ng mga specialist ako na talaga yung problema ko sa kidney. Tapos salamat ako sa mami ko. Imbis na ako nag-aalaga sa kanya. Siya nag-aalaga sa akin. Sana maging maayos na lahat sa amin. Wala naman ako iba yun. Papasalamat din ako na Tito Eric sa support niya sa akin. Sa mga kaibigan ko. Salamat sa inyo, hindi wala kayo isa-isa eh. Kasi talagang yung mga kaibigan ko yung tumutulog sa akin. Kahit wala ako hinihingi sa kanila kung
tulong. Sila na mismo yung gumagawa ng paraan para matulong na sa galawang 90s All-Star ng Santa Cruz. Salamat sa inyo mga brother. Sa mga kagrupo ko sa sayaw dati, salamat sa inyo. Puwersa Fitness, maraming salamat sa inyo. EA, maraming salamat. Den, Ryan, sa lahat sa inyo, hindi ko na kayo maisa-isa. Sa pamangkin ko, asawa ko, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po. Parang pamamaalam na itong mga pinasalamatan mo na lahat. Hindi naman, natutuwa lang kasi ako kasi wala akong hinihinging tulong sa kanila. Sila yung gumagawa ng effort na nagpasumba, nag-ambagan sila para sa makatulong sa akin. Rocky, tanong ko lang sa'yo, may pinagsisihan ka ba sa mga ginawa mo noon? Yung pag-take mo ng drugs? Marami siyempre. Iba yung panahon dati, kala mo okay lang, lalo na nandiyan pa si Lolo. Lagi merong nasa likod mo. Yun, lalo na sa point na pinagdadaan ako ngayon, marami na sayang na panahon. Naabuso ko siguro yung katawan ko. Kaya siguro ganito. Ano yung masakit sa'yo nararamdaman? Number 1, yung gouty arthritis ko. Yun ang nagpapahirap talaga sa akin. Tumobilize, hindi ako makalakad. Ultimo yung pag-CR ko, hirap ako. Hindi ka makalakad na maayos? Totally hindi ako nakakalakad ngayon. Simula pa nung kailan kayo din nakakalakad? 1 month na. Dahil sa gout sa paa mo? Sa tuhod ko. Oo, namamaga yung tuhod mo, no? Dalawang tuhod. Ay, oo, namamaga yung dalawang tuhod mo. Pero nagagalaw ko naman siya. Sana gumaling ka. Bata ka pa. Ang mensahe mo lang doon sa mga taong gustong tumulong sa'yo, may panawagan ka pa. Sa mga gustong tumulong sa akin, priority niyo po muna yung family niyo. Hindi ko may sobra po. Yun po. Malaking bagay po sa akin. Maraming salamat talaga sa mga tumulong sa akin. Sa mga kaibigan ko. Sila dito Eric, kila daddy, kila mami. Wala naman po gusto ko lang gumaling. Gusto ko lang ulit makapagtrabaho. Ano ba trabaho mo dati? Ako yung kasama ni Tito Rani sa bahay. Kasi may sakit din siya, di ba? Sa kapatid nila Tito Eric. Dati rin ako nagtrabaho kay Governor Iar noong panahon ng Governor siya. Baka nga nagkita tayo. Dati, noon nag-guest si Ruel, La Laguna Festival. First time tayo nagkita. Doon tayo nagkita. Oo. So, kumusta ka na? Okay ka naman? Okay naman po. Malaki naman po yung development ko. Nakakaupo na po ako. Dati, nakakaupo eh. Nakaiga lang ako. Mensahe mo sa tatay mo? Thank you, Daddy. Alam ko na maraming mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Pero tayo pa rin po pamilya. Wala may magtutulungan pagdating sa huli. Salamat at nag-effort po kayo para bukas madala ako sa Batangas, sa ospital. Salamat po. Thank you so much na naman isang maganda, makabuluhan at makulay na kwentuhan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.